everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ako si Feli Guillermo, gumagawa ako ng mga tutorial videos para sa mga taxpayers na makapag-file ng kanilang tax returns kahit hindi na mag-hire ng bookkeeper, ng accountant. Para makaiwas din ng penalties. Pumunta ka dito sa aking channel, malamang naghanap ka ng tutorial video on how to file BIR Form 1601EQ. Kaya ituturo ko ngayon ang mga iba pang compliance related sa pag-file ng BIR Form 1601EQ. Ang tutorial video na ito ay para sa mga taxpayers na may tax types withholding tax -expanded/others. Makikita sa ating Certificate of Registration BIR Form 2303 ang form types na 0619E, 1601EQ, 1604E. Marami na akong nagawang tutorial videos ng 0619E dahil ang filing frequency niyan ay monthly. Itong 1601EQ quarterly lang, so sa isang taon, merong 4 quarters, dapat 4 na 1601EQ ang ating ma-file. Kung dito sa ating COR, mag-refer ng due date, ang filing due date ay not later than the last day of the month following the close of the quarter during which withholding was made. Pwede ring tumingin ng deadline dito sa website ng BIR sa calendar schedule. Ngayon ay October 30 recording date. Ang deadline ng BIR Form 1601EQ ay October 31 Friday. Kapag alanganin ang date, katulad nito October 31, declared siya na holiday. So, pwede pang mag-file and pay on the next banking day hanggang sa November 3, Monday, kung magbabayad sa bangko. Pero kung magbabayad naman online, kahit nasaan tayo, pwede naman tayong mag-file and pay online. Yan yung kagandahan ngayon ng ease of paying taxes natin. Pwede na tayong mag-file and pay online. Okay. Related sa pag-file ng BIR Form 1601EQ, Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld Expanded, ay kailangan din nating mag-submit ng Quarterly Alpha List of Payees for the quarter ending September 30. So, end ng quarter natin, September 30. Kung magbabayad tayo online, yan yung period covered. Yung tinatakal ko ay para sa mga micro and small taxpayers lang. Itong other forms ng mga deadlines, applicable na ito sa mga medium and large taxpayers. Maraming nagtatanong bakit daw dito sa COR wala namang nakalagay na quarterly alpha list of payees. So buti na lang ngayon merong maganitong tutorial videos. Noon nung kami gumagawa nito, kung hindi kami ma-penalize, hindi namin malalaman na kasama pala sa pag-file ng 1601EQ ang quarterly alpha list of payees. Isa pang related topic ay yung paggawa ng BIR Form 2307. Ang point of view natin ngayon is tayo yung lessee. Tayo nagre-rent ng pwesto or building, ganon. So dito sa aking gagawing sample, ako yung taxpayer, ako yung nagre-rent. Ang aking rental sa sample na ito ay 25,000 kasi yung
nakaraan kong video, ang ginamit ko din na rent ay 25,000. So, para consistent, dito tayo sa 25,000 na rent. Ang gumagawa ng BIR Form 2307 ay ang lessee, yung nagre-renta. Ibinibigay ang BIR Form 2307 sa lessor. Ang fina-file natin ay 1601EQ at SIR 619E. Hindi tayo nagfa-file ng BIR Form 2307. Gumagawa lang tayo at ibinibigay sa lessor. Ang lessor naman, gagamitin niya yung BIR Form 2307 as tax credits sa kanyang income tax. Sana maintindihan ito kasi laging nalilito eh. Yung lessor, siya naman gagawa ng summary alpha list of withholding taxes at isasubmit sa BIR. Yan yung magiging tax credits for income tax. So, kung may tax due sa quarterly income tax, pwede nang gamitin yung BIR Form 2307. Gagawa ng SOUT or Summary Alpha List of Withholding Taxes. Magkaiba yan magkaibang point of view. Sa point of view tayo ngayon ng lessee. Tayo yung gagawa ng 1601EQ, tayong gagawa ng quarterly alpha list of payees, tayong gagawa ng BIR Form 2307. Sa part naman ng lessor, siya ang gagawa ng summary alpha list of withholding taxes. Yun naman ang gagamitin niyang tax credits for income tax. Meron na akong tutorial video ng quarterly income tax return na mayroong tax credits. So, yun ang kailangan ng summary alpha list of withholding taxes. Meron na rin akong tutorial video niya ng summary alpha list of withholding taxes. Pag hindi nyo ma-search sa aking channel, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, para bigyan ko kayo ng link ng video. Proceed tayo dito sa ating, meron akong guide para dito sa aking EWT na ang rent ay 25,000. Kung gagawa kayo ng para sa inyo, pwede nyong i-download itong aking guide. Teka, nakashare ba ito? Yes, nakashare ito. Pag nakuha nyo na yung link, ilalagay ko sa description ng aking video, pwede kayong mag-download. Then, papalitan nyo lang yung taxable amount. Ito yung amount ng rent. Kung ang rent nyo ay may VAT, for example, ang rent mo na may VAT ay 25,000 with VAT. Halimbawa, with VAT na yung 25,000. I-divide muna siya sa 1.12. 1.12. Para makita nyo. 1.12. Divide sa 1.12. So, ang magiging rent mo lang dyan, taxable amount, ito lang yung rent. 22,321.43. Kasi ang VAT ay 12%. Usually sa mga mall or kaya sa sa mga building na ang lessor ay corporation, vatable sila. Kaya yung kanilang rent ay with VAT. Kailangan mo munang kunin yung net of VAT na rent. Okay, pag tinotal mo ito kasi,
25,000. So, ang basis ng ating withholding tax, itong rent. Kung sa kung sa vatable Since ang aking sample ay non-VAT naman, dito tayo sa 25,000. Walang VAT. Ang 5% ng 25,000 ay 1,250. Na-remit ko na ito noong August 10 through BIR Form 0619E at noong September 10 through 0619E din, 1,250. Ang quarterly ang quarterly remittance of withholding taxes ay for 3 months, for the month of July to September. Kaya ito, 75,000, tax due 5%, less remittance for the first 2 months. Tax still due this October 31 is 1,250. Okay. Punta na tayo sa pag-file ng 1601 EQ. Dapat merong BIR form package version 7.9.5. Kung wala pa, mag-download and mag-install. Meron na akong tutorial video para sa installation ito. Okay. I-open ang EBIR forms. Then, enter your tax identification number, RDO code, line of business, registered name. Ang registered name ay last name, first name, middle name. Kapag naman non-individual, name ng corporation or name ng institution nyo kung hindi corporation. Registered address, zip code, telephone number, and active email address. Dahil dito, makakatanggap ng tax return receipt confirmation na siyang katibayan na nakapag-file ka online. Then, select BIR Form 1601 EQ, Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Meron akong tutorial video niyan for the second quarter. Click fill up. For the year 2025, for the third quarter, itik ang third, amended return, no. Any taxes withheld, no. Oh, yes. Kaya nga tayo magre-remit dahil meron tayong taxes withheld. No kapag wala kayong withholding tax. Hindi kayo nagbayad for this month o kaya kaka-register nyo lang, wala pa kayong transactions, just file 0 or no taxes withheld. Category of withholding agent, private. Then dito sa ATC, kung ang lessor ay individual, WI 100. Kung ang lessor ay corporation, WC 100. Ito yung WC. Ito. Itong 0619E ay maraming alphanumeric tax codes. Depende kung ano yung withholding tax na ibinayad sa payee. Itong ating video ay para lang sa rental. Click OK. Tax base, consolidated for the quarter. So, 25,000 times 3, 25,000
1,000 times 3, 75,000. Tax due, 3,750. Dito sa number 20, dito ang ilalagay ang remittance ng August 10. 1,250. 1,250. Okay. Total amount still due, 1,250. Ang deadline, October 31. Click Save. Click OK. Click Validate. Validation successful. Click Submit Final Copy. Click OK. Then click OK. Pag nag-click ang OK at successful naman ang submission, mag-a-appear sa screen ang Submit Successful. Okay, hindi ko na siya i-click dahil hindi naman 25,000 yung rent ko. O at yan, sample lang yan. Cancel. Then, mag-print ng copy ng 1601 EQ. Kung sa bangko magbabayad, mag-print ng 3 copies. At mag-print din ng 3 kopya ng tax return receipt confirmation na matatanggap sa email na indicated dito sa pag-file ng form. Okay. Kung meron kayong clarification, question, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. I-cut ko muna yung video, tsaka ko gagawin ang quarterly alpha list of pays. Abangan na lang ang kasunod na video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo. Please comment din kung napanood nyo ang video na ito. Thank you so much. Bye!